Hi, good morning po. Isang mapagpalang umaga. Just wanted to share Jesus' words sa pamamagitan po ng Biblia. Sa umaga pong ito, meron po akong share sa inyo na katanungan. Lahat po ba ng nagsasabi sa ating Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit? Yun po yung question sa umagang ito. Kasi si Jesus Christ mismo nagturo na hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay makakarating sa kaharian ng langit. So, dapat po natin malaman yun. Kasi kung ang sa akala natin, tumatawag naman tayo sa Diyos, nananalangin naman tayo sa Diyos, pero sa kabila namumuhay tayo sa kasalanan, hindi po tayo makakarating sa kaharian ng langit. Dahil meron pong sinabi ang ating Panginoong Diyos paano tayo makarating sa langit. Yun ay sampalatayanan ang kanyang anak na sa kanyang sinugo. Ito po si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ po nung nabuhay dito sa lupa, ginawa niya lahat ng kalooban ng ating Ama. At wala rin siyang sinalita na ayon sa kanyang kalooban. Wala rin siyang ginawa ayon sa kanyang kalooban, kundi lahat po ng nakita niya sa Ama, lahat ng narinig niya sa Ama ay siyang ginawa niya. So ito naman yung isinusulat sa atin ng mga apostol, ng mga disipulo upang tayo'y malaman natin, tayong mga tao ngayon na dinatna ng panahon, malaman natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Paano tayo makakasunod sa kanyang kalooban? Paano tayo makakarating sa kaharian ng langit? So, sinabi ni Jesus Christ ito doon sa mga pagkakataon na nandun siya sa isang pundok, Sermon at the Mount, na sinabi niya ito kasi sa bandang unahan nito ng Mateo 7, 15, meron siyang binanggit, dahil dun sa mga pagkakataon na yun, nakita niya yung kasamaan ng tao, na may mga tao pa nga na nagsasabi, nagpapalayas kami ng masamang espiritu sa pangalan mo, Jesucristo. Meron pa nagsasabi na sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo gumawa sila ng kababalaghan. Pero nireprove ito ni Jesus Christ, hindi lahat po, kasi yung marami po doon sa mga nakita ni Jesus Christ ay gumagawa ng mga ganong bagay sa pangalan ni Kristo, pero ang kanilang pamumuhay ay taliwas sa nais sa kalooban ng Diyos. So basahin po natin nandun po sa Mateo 7, 21 hanggang 23. Ganito po ang sinasabi ni Jesus Christ. Sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Di ba po? Napakaliwanag. Doon po sa pagkakataon na yun, mga kapatid, ang tinuturo po ni Jesus Christ, hindi lamang tayo basta tatawag sa Panginoon ng ating mga dalangin o kaya gagamitin natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo para po na sa pamamagitan noon akala natin makakarating tayo sa kaharian ng langit. Ang importante po, mga kapatid, kung marinig natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, dapat po ito'y merong application sa ating buhay. Meron itong katuparan sa ating buhay. Meron itong manifestation sa ating buhay. Ibig sabihin, we are being transformed into Christ-likeness. Meron po kasing mga pagkakataon na tayong mga tao, hindi tunay ang ating pananampalataya. Naririnig natin ang kanyang mga buhay at totoong mga salita, pero hindi natin ito ginaganap. Kaya nga alam niyo po, sinabi ito ni Jesus Christ sa sulat po ni Lucas. Basahin po natin. Sabi niya po dito sa Lucas 6:46, sabi po ni Jesus Christ, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na sa aking sinasabi? Di ba po napakalinaw? Tawagin mo Panginoon, Panginoon. Tapos yung mga salita naman niya na naririnig at nababasa mo, hindi mo naman meditate, hindi mo naman ipinapamuhay. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakarating sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napaka-importante po nun. Paano po ba yung kalooban ng ating Ama? Ang sabi ng ating Ama,
ito ang aking sinisinta kong anak, siyan yung kalugdan, siyan yung pakinggan, ano. Tapos ito yung sinugo kong anak, siya ay sampalatayanan nyo, yung aking sinugo, upang magkaroon kayo ng kaligtasan, mapatawad ang inyong mga kasalanan. Pero hindi natin ginagawa. Kaya alam niyo po, dun sa susunod, ano, sa Mateo 7:22, sabi po ni Jesus Christ, ano, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? O, sinabi yun nila kay Jesus Christ, ano? Pero alam niyo po, kasi yung mga gawa nila, no, na kitang-kita ni Jesus Christ na kanilang yung kanilang mga gawa, igawa ito para sila ang matanyag, para mapapurihan sila, para doon sa pagkakataon na yun makilala ang kanilang kakayanan, hindi yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, ano, sa verse 23, at kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ibig sabihin po, ito po yung gumagawa ng mga patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Paano po natin i-apply sa ngayon, no? Tayo, for example, tayo mga Kristiyano na tayo. Tapos attendees tayo ng Bible study, attendees tayo ng prayer meeting, attendees tayo ng Sunday worship, meron pa tayong mga small group, pero yung salita ng Diyos hindi ka nababago. Yan yung sinasabi ni Jesus Christ dito. Pagkatapos mo dun sa mga proseso na yon, na yung proseso ng pagpapakabanal, pero wala pa rin pagbabago ang buhay mo, nandun ka pa rin sa pamumuhay ng kasalanan, nabubuhay ka pa rin sa pita ng laman, hindi na dun sa dapat nabubuhay ka na sa pamamagitan ng banal na spirito. Sa tulong at gabay ng banal na spirito, malaman mo ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng pakikinig. Dapat natatransform po tayo into Christ likeness. Kaya ito mga kapatid, napakaliwanag po na sabi ni James din po, no, sa James 1:22, maging tagapakinig kayo, hindi lamang maging tagapakinig kayo ng salita, kundi maging tagatupad kayo ng salita. Kasi kung hindi, inyong niloloko lamang ang inyong sarili, no? Basahin niyo po 'yun, nandun po 'yun, no? Pinaliwanag ko lang po sa James 1:22. So sana po, no, hindi lang tayo basta nagsasabi sa Panginoon, kundi kung ano yung sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang buhay at totoong salita, sampalatayanan po natin. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa mga pagkakataon na kiniklaim nila, no, na Panginoon, gumawa kami ng maraming ganto, pero kita mo naman yung pamumuhay nila, taliwas doon sa kalooban ng Diyos, walang pamumuhay ng kabanalan. Kaya kung gusto po natin mapunta sa langit, sampalatayanan natin si Kristo, nakikilala natin at malalaman natin ang kalooban ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Jesus Christ, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Begotten Son si Jesus Christ po. And for those who ever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Ganon po ang paggawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sampalatayanan natin ang kanyang anak na si Jesus Christ. Sa pamamagitan niya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak. Salamat po and good morning po sa ating lahat mga kapatid. Ay po.